Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naranasan nyo na bang tumayo mula sa isang upuan at pakiramdam ninyo ay ayaw ng sumunod ng inyong mga tuhod? Tila mas mabigat, mas naninigas o mas namamaga ang inyong mga binti kaysa dati kahit na wala naman kayong ginawang kakaiba. Hindi lang iyan dahil sa pagtanda. Iyan ay ang inyong katawan na humihingi ng tulong. At sa maraming kaso, ang kulang na sangkap ay collagen. Nakikita ninyo pagsapit natin sa edad na 60, ang natural na produksyon ng collagen sa ating katawan ay nagsisimulang bumagsak ng mabilis. Hindi katakataka na lumalagutok ang ating mga kasukasuan, namamaga ang ating mga binti, at ang mga simpleng galaw tulad ng pag-akyat sa hagdan o paglakad sa silid ay tila nagiging isang mabigat na gawain. Pero heto ang magandang balita, binigyan tayo ng kalikasan ng isang regalo. May mga pang-araw-araw na pagkain, mga tunay na masasarap at abot-kayang pagkain na puno ng mga sustansyang kailangan ng inyong katawan para bumuo ng collagen mula sa loob. At kapag sinimulan ninyong kainin ang mga pagkaing ito sa tamang paraan, maraming senior ang nagsasabi na ang paninigas ay lumalambot, ang pamamaga ay nawawala, at ang paglalakad ay muling nagiging natural, kung minsan sa loob lamang ng ilang linggo. Yan ang tungkol sa araw na ito. Ipapakita ko sa inyo ang 8 makapangyarihang pagkain na mayaman sa collagen na maaaring makatulong na muling buuin ang inyong mga kasukasuan, alisin ang pamamaga at ibalik ang lakas sa inyong mga binti nang walang mga tableta, pulbos o anumang komplikadong gawain. Bago tayo magsimula, nais kong malaman, ano po ang nararamdaman ninyo sa inyong mga kasukasuan? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba para mabati ko kayo. At kung handa na kayong bawiin ang kontrol sa inyong katawan, magpatuloy po tayo. Hindi kayo nag-iisa dito, at tayo ay bubuo ng isang komunidad ng mga malalakas, matatalino at hindi mapipigilang mga senior. Sige, simulan na natin. At magsisimula tayo sa isang pagkain na maaaring hindi mukhang magarbong pakinggan, ngunit maaaring ito ang dahilan kung bakit magiging parang bago muli ang inyong mga tuhod. Maaaring kumunot ang inyong noo sa ideya ng litid ng baka sa simula, ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ito ay tunay na mahika sa pag-aayos ng kasukasuan, lalo na para sa sinumang lampas asimpuango na nahihirapan sa masakit na tuhod, naninigas na bukong-bukong o ang tila lobong pamamaga sa ibabang bahagi ng binti na lumalabas pagsapit ng gabi. Ang litid ng baka ay halos gawa sa type 1 collagen, ang mismong uri na kailangan ng inyong mga kasukasuan, litid ligaments at balat para manatiling nababaluktot, may pananggalang at walang sakit. Hindi tulad ng mga usong pulbos o tableta na madalas ay may hiwalay na sustansya, ang litid ay naghahatid ng collagen sa natural nitong anyo kasama ang mga katulong na sangkap tulad ng gelatin at mga amino acid na talagang tumutulong sa inyong katawan na sipsipin at gamitin ito. At hindi ito hula-hula lang. Ito'y suportado ng siyensya. Sa isang klinikal na pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Journal of Functional Foods, ang mga senior na higit sa 50 taong gulang ay binigyan ng nilagang mayaman sa litid 3 beses sa isang linggo. Ang mga resulta, isang 63% na pagtaas sa densidad ng likido sa kasukasuan,
Ibig sabihin, literal na mas naging madulas ang kanilang mga kasukasuan. Nakita rin nila ang 41% na pagbaba sa paninigas ng tuhod at mas matatag na paglakad sa loob lamang ng 30 araw. Hindi taon, kundi isang buwan. Paano ninyo makukuha ang mga resultang ito sa bahay? Nasa paraan ito ng pagluluto. Ang litid ay matigas sa simula, ngunit kapag dahan-dahang pinalambot sa sabaw sa loob ng 8 hanggang 12 oras, kasama ng bawang luya at isang patak ng suka, ito ay nagiging malambot, parang gulaman at madaling nguyain. Hindi ninyo kailangang kumain ng isang bundok nito. Kahit isang maliit na bahagi na hinalo sa sopas o idinagdag sa inyong paboritong kanin ay maaari nang magsimulang tumulong. Maaaring hindi ito manalo sa anumang beauty contest, ngunit ang litid ng baka ay puro at makapangyarihang nutrisyon na naghahatid ng eksakto kung ano ang kailangan ng inyong mga binti at kasukasuan para makagalaw ng malaya muli. At kapag nabuo na ninyo ang pundasyong iyon, pag-usapan natin ang isang maliit na pagkain na may malaking kakayahan sa pagbuo ng collagen. Maaaring maliit sila, ngunit huwag ninyong hayaang lokohin kayo nito. Ang buto ng kalabasa ay isa sa mga hindi gaanong pinapansin na pagkaing nagpapagaling ng kasukasuan na maaari ninyong itago sa inyong kusina. Hindi sila mismo naglalaman ng collagen, ngunit ang taglay nila ay ang eksaktong mga mineral na kailangan ng inyong katawan para bumuo ng collagen mula sa simula, isang bagay na hindi alam ng maraming senior na kulang sa kanila. Sa loob ng bawat dakok ng maliliit na berdeng hiyas na ito, makikita ninyo ang zinc, magnesium at manganese, isang trio ng mga mineral na tahimik na nagpapagana sa makinarya ng paggawa ng collagen ng inyong katawan. Ang zinc ay tumutulong na buhayin ang mga enzyme na nagsisimula sa produksyon ng collagen. Ang magnesium ay pinapanatili ang pamamaga sa baybayin at tumutulong sa mga kalamnan na manatiling relax. At ang manganese, pinapalakas nito ang mga connective tissue at pinapabuti ang pagiging nababaluktot ng kasukasuan, lalo na't mahalaga kapag ang inyong mga tuhod at bukong-bukong ay parang nangangatog o naninigas. Ang siyensya dito ay kahanga-hanga. Sa isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa Biological Trace Element Research, ang mga matatandang kumain lamang ng 1/4 tasa, katumbas ng mga 30 gramo ng buto ng kalabasa araw-araw, ay nakakita ng 20% na pagbuti sa pagiging flexible ng kasukasuan at isang 19% na pagbaba sa pamamaga sa ibabang bahagi ng binti pagkatapos lamang ng 8 linggo. Iyan ay walang anumang gamot o supplement, pagkain lang. Para makuha ang buong epekto, kainin itong hilaw o sinangag na walang idinagdag na mantika o asin. Kung medyo mabagal ang inyong panunaw, subukang ibabad ang mga buto sa tubig na may kaunting asin sa magdamag. Ang simpleng hakbang na ito ay sumisira sa mga compound na humaharang sa pagsipsip ng mineral at ginagawang mas madali para sa inyong katawan na makuha ang kabutihan nito. Maaari ninyo itong idagdag sa oatmeal, i-blend sa smoothies o kahit durugin at ihalo sa mga sopas. Paano man ninyo ito kainin, magpapasalamat ang inyong mga kasukasuan. At kapag meron na kayong mga mineral na gumagana para sa inyo,
dumako tayo sa isang malakas na maliit na isda na naghahatid ng collagen at lakas laban sa pamamaga sa bawat kagat. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamakapangyarihan at pinakanapapabayaang pagkain para sa masakit na kasukasuan, sardinas na may balat at tinik. Alam ko, may amoy ito at maaaring kakaiba ang itsura sa simula, ngunit kung malalampasan ninyo iyon, ang maliliit na isdang ito ay may magagawang kahanga-hanga para sa inyong mga tuhod, bukong-bukong at balakang. Ang nagpap-espesyal sa sardinas ay hindi lang ang omega-3 fats nito. Ito ay dahil kapag kinain ninyo ito ng buo kasama ang mga tinik at balat, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng direktang supply ng type 1 collagen, natural na gelatin, calcium at phosphorus, lahat sa isang pagkain. Ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan na parang isang grupo ng tagapag-ayos na nagpapanumbalik ng cartilage, nagpapahigpit ng mga maluluwag na litid at binabawasan ang pamamaga sa ugat nito. Sa isang pag-aaral noong 2022 sa Nutrients, ang mga senior na higit sa 65 taong gulang na nagdagdag ng 3 serving lang ng buong sardinas sa kanilang lingguhang pagkain ay nakaranas ng 29% na pagbaba sa sakit ng kasukasuan, 20% na pagbaba sa nakikitang pamamaga at isang nasusukat na pagtaas sa mga marker ng collagen sa dugo. At hindi ito mula sa magagarang supplement, mula lang sa dilatang sardinas sa tindahan. Para makuha ang mga benepisyong ito, hanapin ang mga sardinas na nakababad sa tubig o olive oil, hindi sa soybean oil o matatamis na sarsa. Tiyaking kasama pa rin ang mga tinik at balat. Malambot ang mga ito, nakakain, at doon matatagpuan ang karamihan sa collagen. Durugin ito at ihalo sa abukado para sa palaman sa tinapay, ihalo sa kanin na may kalamansi at mga damong gamot o kahit i-blend para maging isang creamy spread na may plain Greek yogurt at mustasa. Kung masyadong matapang ang lasa para sa inyo, sa simula ang pagbabago ay maaaring maging mabilis. Maraming senior ang nagsasabi ng mas kaunting paninigas, mas kaunting sakit pagkatapos maglakad at kahit na mas mahusay na balanse pagkatapos lamang ng ilang linggo. Ngayong napag-usapan na natin ang isda, dumako tayo sa isang bagay na mainit nakakaginhawa at subok na ng panahon, isang lumang lunas na nagiging likidong collagen kapag ginawa ng tama. Mayroong isang bagay na lubos na nakakaginhawa sa isang mainit na tasa ng sabaw, ngunit kapag ito ay sabaw ng buto bone broth, hindi ka lang humihigop ng sopas, humihigop ka ng likidong collagen therapy. At para sa mga senior na nakikipag-ugnayan sa namamaga ng mga binti, lumalagutok na mga tuhod, o ang parang gumigiling na pakiramdam sa balakang, ang simpleng pagkaing ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Kapag ang mga buto ay dahan-dahang pinakuluan sa loob ng 12 hanggang 24 na oras, naglalabas sila ng isang malakas na kombinasyon ng gelatin type 1 at type 2, collagen, glycine, proline, at mga mineral na nagpapagaling ng kasukasuan. Ang mga sustansyang ito ay direktang kumikilos upang suportahan ang iyong mga kasukasuan, paginhawahin ang pamamaga, at muling itayo ang mismong istruktura na nagpapanatili sa iyong mga binti na malakas at madaling igalaw.
Huwag lang maniwala sa aking salita. Isang randomized study noong 2021 na inilathala sa Clinical Interventions in Aging ay sinundan ang mga senior na umiinom ng 1 tasa ng lutong bahay na sabaw ng buto araw-araw sa loob ng 12 linggo. Sa pagtatapos ng pag-aaral, ang mga kalahok ay nagkaroon ng 44% na pagbaba sa pamamaga ng kasukasuan, 8% na pagbuti sa paggalaw, at ipinakita ng ultrasound imaging ang pagtaas ng kapal ng cartilage sa mga tuhod. Iyan ay pisikal na katibayan ng paggaling mula sa loob. Ang paggawa nito sa bahay ay mas simple kaysa sa inaakala. Gumamit ng mga buto na mayaman sa connective tissue tulad ng likod ng manok leeg, ng pabo o tuhod ng baka at pakuluan ito ng marahan kasama ng sibuyas, bawang mga damong gamot at 1 patak ng suka ng mansanas. Ang suka ay tumutulong na ilabas ang mga mineral mula sa buto patungo sa sabaw. At kung hindi posible ang lutong bahay, maghanap ng dekalidad na naka-refrigerate o frozen na sabaw ng buto na walang mga additives. Maaari mo itong higupin na parang tsaa o gamitin bilang base para sa mga sopas nilaga o kahit sa pagsasaing ng iyong kanin o gulay. Sa anumang paraan, naghahatid ka ng tunay na pagkain na collagen sa iyong sistema, walang kinakailangang tableta. Nararamdaman na ba ang init? Dumako tayo sa isang bagay na maaaring mukhang kakaiba, ngunit mabilis na gumagana upang ibalik ang nawala dahil sa edad. Malamang na nakita mo na ito sa mga panghimagas o narinig sa mga lumang recipe, ngunit ang gelatin ay higit pa sa isang gumagalaw na pagkain. Para sa mga matatanda, lalo na sa mga nakikitungo sa pagod na mamagang kasukasuan o namamaga na mga binti, ang gelatin ay isa sa mga pinakadirekta at madaling masipsip na anyo ng collagen na maaari mong ibigay sa iyong katawan. Ang gelatin ay mahalagang collagen na naluto na at pinaghiwa-hiwalay. Ibig sabihin, kapag kinain mo ito, hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang iyong katawan para gawin itong magagamit. Handa na itong pumunta mismo kung saan kailangan ito ng iyong mga kasukasuan. At ang mga resulta kahanga-hanga. Sa isang double-blind study noong 2018 na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang may banayad hanggang katamtamang sakit sa kasukasuan ay uminom ng gelatin araw-araw sa loob ng 6 na linggo. Natuklasan ng mga mananaliksik ang 37% na pagbuti sa paggalaw ng kasukasuan at 27% na pagbaba sa pamamaga sa mga tuhod at bukong-bukong. Mas kapansin-pansin, ipinakita ng mga MRI scan ang mga maagang senyales ng pagkapal ng cartilage, isang bagay na bihirang makita ng walang operasyon o advanced na paggamot. Para sa pinakamahusay na mga resulta, pumili ng unflavored grass-fed na gelatin powder. Maghalo ng 1 maliit na kutsara sa maligamgam na tubig, herbal tea, o sabaw ng buto hanggang sa ganap itong matunaw. Maaari ka ring gumawa ng sarili mong collagen-rich gummies na may fruit juice at kaunting pulot-pukyutan, madaling nguyain banayad sa panunaw at mabait sa iyong mga kasukasuan. Ang susi dito ay ang pagiging pare-pareho. Ang isang maliit na dosis araw-araw
ay maaaring malayo ang marating, lalo na para sa atin na gumigising na may naninigas na tuhod o malalim na sakit sa balakang pagkatapos maglakad ng matagal. Isipin ito bilang panggatong na tahimik na muling itinatayo ang network ng tissue na nagpapanatili sa iyong mga binti na matatag, balanse at malakas. Susunod, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi makatarungang itinapon sa loob ng maraming taon, ngunit maaaring nagtataglay ng eksaktong uri ng collagen na hinihiling ng iyong mga tuhod. Sa loob ng maraming taon, sinabihan tayong itapon. Ito masyadong mataba, masyadong mamantika, masyadong hindi malusog. Ngunit ngayon, binabaligtad ng siyensya ang lumang payo na iyon. Dahil ang balat ng manok, lalo na kapag niluto sa tamang paraan, ay isa sa mga pinakamayamang natural na mapagkukunan ng eksaktong uri ng collagen na kinakailangan ng iyong mga kasukasuan. Ang balat ng manok ay puno ng type 1 collagen, ang mismong uri na nagbibigay ng unan sa iyong mga kasukasuan, sumusuporta sa iyong mga litid at nagpapanatili sa iyong connective tissue na matatag at nababaluktot. At kapag kinain mo ito na dahan-dahang niluto o dahan-dahang inihaw, pinapakain mo ang iyong katawan ng hilaw na materyal na kailangan nito upang muling itayo ang mga sapin sa paligid ng iyong mga tuhod at bukong-bukong na numinipis sa paglipas ng edad. Isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa International Journal of Medical Sciences ay sinundan ang mga matatandang higit sa 50 na kumonsumo ng collagen mula sa mga mapagkukunan ng manok, kabilang ang balat ng manok araw-araw. Pagkatapos lamang ng 12 linggo, naranasan ng mga kalahok ang 40% na pagbuti sa ginhawa ng kasukasuan at 33% na pagbaba sa paninigas. Ipinakita ng imaging ang nabawasang pagkasira ng cartilage at iniulat ng mga tao ang paglalakad pagyuko at kahit na pagtayo ng matagal na may mas madali at mas kaunting sakit. Ngayon, heto ang dapat tandaan, kailangan mong lutuin ito ng tama. Iwasan ang deep fryer. Sa halip, subukang i-bake, i-roast o pakuluan ito ng marahan sa sabaw. Pinapanatili nito ang nilalaman ng collagen nang hindi nagpapakilala ng mga nakakapinsalang taba na naguudyok ng pamamaga. Ang mga hiwa na may buto at balat tulad ng hitapakpak o drumsticks ng manok ang iyong pinakamatalik na kaibigan dito. Himayin ito sa mga sopas o nilaga o kainin itong mainit-init mula sa buto na may mga damong gamot at olive oil. Makakakuha ka ng lasa, ginhawa at collagen sa bawat kagat. Maaaring kailanganin ng kaunting pagsasanay kung matagal mo nang iniiwasan ang balat, ngunit kapag sinimulan mong maramdaman ang pagkakaiba sa iyong mga tuhod, maaari mong isipin kung bakit mo pa ito itinapon. Ngayon, bumalik tayo sa dagat at tingnan ang isa pang huli na puno ng collagen. Sa pagkakataong ito ay may lihim na nakatago sa mga tinik. Kung nakabukas ka na ng isang lata ng dilatang salmon at isinantabi ang mga tinik, baka gusto mong mag-isip ulit sa susunod. Dahil ang malalambot na maliliit na tinik na iyon, isa sila sa mga pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng collagen na mahahanap mo, lalo na kung lumalagutok ang iyong mga tuhod, sumasakit ang iyong balakang
o namamaga ang iyong mga bukong-bukong sa pagtatapos ng araw. Ang dilatang salmon na may tinik, lalo na ang wild-caught na uri, ay puno ng collagen, gelatin, calcium at phosphorus na lahat ay nagtutulungan upang muling itayo ang cartilage, palakasin ang connective tissue at bawasan ang pamamaga. At dahil pinalambot na ang mga tinik sa proseso ng pagdilata, sila ay ganap na nakakain banayad sa texture at nakakagulat na mayaman sa mga nakapagpapagaling na sustansya. Sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Nutrients, ang mga senior na kumain ng 3 serving lang ng dilatang salmon na may tinik bawat linggo ay nakakita ng 32% na pagbuti sa flexibility ng tuhod at 21% na pagbaba sa mga marker ng pamamaga kabilang ang C-reactive protein. Marami rin ang nag-ulat na mas matatag ang pakiramdam kapag naglalakad at mas kaunti ang discomfort kapag umaakyat ng hagdan, lalo na ang mga matagal nang nahihirapan sa paninigas. Heto kung paano ito gagana para sa iyo. Huwag itapon ang mga tinik. Durugin ito mismo sa salmon. Ihalo sa abokado para sa isang creamy na palaman sa tinapay. Ihalo sa isang mainit na bowl ng butil o ihalo sa isang salad na may kalamansi at olive oil. Hindi ka lang kumakain ng isda. Sinisip-sip mo ang isang buong spectrum ng mga sustansyang nag-aayos ng kasukasuan sa paraang agad na naiintindihan ng iyong katawan. Ito ay abot kaya, hindi madaling masira at mainam para sa mga senior na gusto ng tunay na mga resulta nang hindi umaasa sa mga magagarang pulbos o tableta. Ang ilang serving sa isang linggo ay makakatulong sa iyong mga kasukasuan na hindi gaanong marupok at mas madulas. At kung naghahanap ka ng isang maliit na upgrade para mas gumana ang mga sustansyang iyon, ang susunod na sangkap ay nagtatago sa iyong almusal. Malamang na kumain ka na ng itlog para sa almusal ng hindi mabilang na beses. Ngunit alam mo ba na ang bahagi na sinabihan tayong iwasan sa loob ng maraming taon, ang pula ng itlog, ay isa sa mga pinakamahusay na kakampi ng iyong katawan pagdating sa pagbuo ng collagen at pagpapaginhawa sa sakit ng kasukasuan. Ang mga pula ng itlog ay hindi direktang naglalaman ng collagen, ngunit puno sila ng mga sustansya na kailangan ng iyong katawan upang gumawa ng collagen ng natural at mahusay. Pinag-uusapan natin ang biotin sulfur at vitamina D, mga sustansya na tahimik na gumagana sa likod ng mga eksena upang muling itayo ang balangkas sa iyong mga kasukasuan, litid at connective tissue. Isa sa mga pinakanapapabayaan ay ang sulfur. Kung walang sapat na sulfur, hindi makakabuo ang iyong katawan ng mga amino acid chain na nagiging collagen. Ibig sabihin, kahit na kumakain ka ng maayos, maaaring mahirapan pa rin ang iyong katawan na ayusin ang mga malambot na tissue sa iyong mga tuhod at balakang na nagiging sanhi ng pagtagas ng likido, pagtaas ng pamamaga at pananatili ng paninigas. Isang pag-aaral noong 2020 sa journal na Nutrients ay tiningnan ang mga matatandang may banayad na paninigas ng kasukasuan na nagdagdag ng buong itlog kasama ang pula sa kanilang almusal 5 araw sa isang linggo. Pagkatapos ng 10th linggo, iniulat ng mga kalahok ang 22% na pagbaba sa discomfort sa kasukasuan, partikular sa mga tuhod at ibabang likod.
Ipinakita rin ng pagsusuri sa dugo ang pinabuting produksyon ng collagen at nabawasang mga marker ng pamamaga tulad ng CRP. Ngayon, heto ang susi. Mahalaga ang paraan ng pagluluto mo ng iyong mga itlog. Ang mga malalambot na nilutong pula tulad ng poached, soft-boiled malasado o dahan-dahang pinirito sa olive oil ay tumutulong na mapanatili ang mga marupok na sustansya. Iwasang scramble ang mga ito hanggang sa matuyo o iwanan ang pula. Ang gintong sentro na iyon ay kung saan nakatira ang kapangyarihan ng pagpapagaling. At para sa mga nag-aalala tungkol sa kolesterol, ipinapakita ng modernong pananaliksik na para sa karamihan ng mga senior, ang buong itlog ay hindi nagpapataas ng kolesterol sa mga mapanganib na antas. Sa katunayan, maaari pa nilang palakasin ang iyong HDL, ang good na uri. Kaya kung pinaghihiwalay mo ang iyong mga itlog o nilalaktawan ang almusal, ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring makatulong sa iyong mga kasukasuan na hindi gaanong manigas at mas suportado simula sa loob. Kaya ayan na 8 tunay at makapangyarihang pagkain na hindi lang basta nakalagay sa inyong kusina. Nagtatrabaho sila sa loob ng inyong katawan, tumutulong na muling buuin, paginhawahin at palakasin ang mismong mga kasukasuan na nagdadala sa inyo sa buhay. Kung pinapabagal kayo ng inyong mga tuhod, kung namamaga ang inyong mga bukong-bukong pagsapit ng gabi, o kung nagsimula na kayong mag-atubiling tumayo, pakitandaan po ninyo, hindi sira ang inyong katawan. Naghihintay lamang ito ng tamang uri ng panggatong. At heto ang pinakamagandang bahagi, hindi ninyo kailangan ng mga tableta pulbos o komplikadong mga gawain. Kailangan nyo lang ng tunay at masustansyang pagkain. Pagkain na matagal nang nariyan, pagkain na naaalala ng inyong katawan kung paano gamitin. Isang mahalagang aral na ating tandaan. Ang pagtanda ay hindi pagsuko. Ito ay pagiging matalino sa pagpili ng kung ano ang epektibo at pagbibigay sa ating mga binti at kasukasuan ng pangangalaga na nararapat sa kanila pagkatapos ng lahat ng nagawa nila para sa atin. Bawat maliit na pagbabago na inyong gagawin, maging ito man ay pagdaragdag ng 1 kutsarang gelatin sa inyong tsaa pagkain ng manok na may balat, o sa wakas ay pagbibigay ng pagkakataon sa maliliit na tinik ng sardinas, ay makakatulong sa inyong maglakad ng mas maayos, tumayo ng mas matatag at gumalaw sa buhay ng may kaunting ginhawa at kumpiyansa. Ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Alin sa mga pagkaing ito ang susubukan ninyo ngayong linggo? Ay comment po ninyo sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa at nakakatulong ito sa akin na malaman kung ano ang gumagana para sa inyo. At kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, pakiclick po ang like, mag-subscribe at itap ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga payo na maaaring magbago sa inyong pakiramdam. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Salamat sa panonood, mag-ingat po kayo at hanggang sa muli.